Imbis na manalangin, puro mura po yung video dahil sa lindol. Tingnan nyo po. Alam nyo po, nung napanood ko yan, akala ko po, mahina lang talaga yung gusali. 7.8 magnitude level ng lindol po pala yan. Meron pa nga po yung sa Jollibee. Tawa, tabang. Tabang, tabang. Tabang, tabang. Hoy! Grabe po. Hoy, Nineng! Nineng! Hoy! Atras, atras! Grabe po yun. 7.8, tumama po yan sa Sarangani at sa Jensan sa Davao. Sabi nung iba, yung kapatid po natin na mamasada po, doon daw po sa pila nila pinag-uusapan na imbis na manalangin ay sinisisi daw po yung mga politician dahil nga sa Davao tumama, karma kano. Hindi po. Lahat po yan ay may kapahintulutan ng Panginoon. Kapag kayo'y nasa sitwasyon na gano'n, matindi, hindi nyo gugustuhin at wala na kayo ibang maiisip kundi, Diyos ko po, Lord, hindi manalangin. At hanapin yung mga mahal natin sa buhay kasi baka sila ay mamatay. So, kahit ba Kristiyano, matatakot sa kamatayan, hindi naman sa ganon, kapatid. Pero kung mabubuhay ka, pero nadaganan ka ng bakal, nadaganan ka ng mga mabibigat na gusali, di ba? Maaring maputol yung bahagi ng katawan mo at hindi mo magugustuhang mabuhay. Pero sa proteksyon ng Panginoon, kaya kailangan natin ng prayer. Bakit kaya ganito ang nangyayari? Ito yung mga tanong ng mga tao. Ito daw ba ay yung big one? Hindi pa po. Kasi po, mas malala po dito ang the big one. Yung the big one, yung prophecy na tatama po sa buong mundo. Buong kasaysayan ng mundo, hindi pa na-experience ito. Yung nangyari po sa Davao 2026, ganyan po yung level magnitude. Magnitude level po nangyari noong 1990s sa Baguio. Daming nawasak po na gusali. Pero yung panahon po natin ngayon, ito daw ay prophecies na, the big one na malapit na dumating si Jesus. Kasama po ito sa mga fearful events na mangyayari bago po ang pagdating niya. At hindi pa ito yung the big one. Huwag nating nasain at ikamangha na masasaksihan natin yung ganitong bagay. Kasi tribulation period yun. Ipag-pray natin, mga kapatid, na dumating ang Panginoong Jesucristo bago po mangyari ang ganitong kahindikit-dik at kakilakilabot na lindol. Sabi ng Revelation 16:18, nagkaroon ng napakalakas na lindol na wala pang katulad mula na magkaroon ng tao sa lupa. At hindi lang sa lupa mayayanig, kundi hanggang sa ikalawang langit po nayayanig. Even atmospheric heaven. Patunay ang kapatid na anumang nararanasan nating lindol ngayon ay isang preparasyon. Nakakatakot, pero nagiging panatag tayo at nagiging vigilant tayo dahil nananampalataya tayo sa Panginoon. Hindi natin kinamamangha yung mga bagay na yan. Bagkos, kailangan nating ipanalangin yung mga kapatiran natin na nasalanta. Kailangan ng mga gamit, mga tahanan. Pangalawa, kasama po talaga to sa mga propesiya. Kahit yung iba, dinideny na hindi. Ito ay natural disaster. Hindi po. Hindi ito kagaya ng dati. Ibang-iba na po ito dun sa mga nakaraan. Huwag natin ikatuwa na tayo ay okay at yung iba ay nangyari yung mga bagay po na yan. At akalain natin na yan ay karma o kaya naman sila lang talaga pinaparusahan ng Panginoon. Hindi po. Dumating sa point ng 2025, binagyo po tayo dito. Grabe po. Sukdulan yung naramdaman ko pong matinding takot. Even ako po ay pastor at Christian naglilingkod kay Lord. Yung takot na, opo, pwede tayong mabuhay. Pero kung tayo ay matatanggalan ng bahagi ng katawan, yun yung gusto kong i-share po sa inyo. Yung traumatic experience na malampasan natin yan. At yung depression dahil yung mga gamit, mga bagay. Na matinding bagyo po na tinamaan. Grabe po, makikita nyo po. Kung ito yung dati niyang picture at kung ano yung construction niya, ito na po yung iniwan nun. Hallelujah. Ito po yung kasama namin si Kuya D nung gabi. Ito na rin po nangyari sa mga service natin.
Wala po kami nasa damdamin. Tapos ito yung mga itsura po. Kasi iba, kukunin ba po namin doon? Gamit, mga bagay na ipinundar mo ay sa isang iglap na wala. Kaya wala tayong ibang dapat pagkatiwalaan kundi ang Panginoon lamang. Hindi sa sarili Ano natin po? lakas. Dito po kami sa ilalim na mga kapatid. Yan. Dito po. Dito po kami naghintay ng 2 oras. Kasi sobrang crucial na kung aalis pa po kami. Lakas ng hangin. Hindi ulan ng malakas. Number 3 po, ano ang dapat nating gawin pag ganito napapakinggan natin as a Christian? Number 1, tayo po ay manalangin. Makipagpanalanginan po tayo, James 5:16. Sama po natin to sa mga prayer list natin. Sama po natin to sa mga prayer meetings at prayer and fasting po natin sa mga Christian dyan, sa mga intercessor. Tayo ay makipagpalakasan, ipaabot natin sa Panginoon ang kalalagayan ng ating mga kababayan, lalo na sa mga Kristiyano. Pangalawa, magpaabot po tayo ng mga tulong. Kahit ano po, pinansyal, gamit, dun sa mga may kailangan po dun sa lugar. Nakikipag-communicate, yung ibang mga influencer po na magpapadala ng mga bagay dun. Yung iba pupunta personally. So marami pong mga trusted na influencer na pwede nating lapitan. Paging responsible lang po tayo kasi marami pong scammer ngayon. Pangatlo po, patunay lang yan na mas malapit na po talaga tayo sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Yes, hindi delay po ang pagdating ng Panginoong Jesucristo. Hinihintay lang niya na makapagsisi ang mga tao at patuloy na manumbalik sa Kanya sa mga tao pong nag-backslide. Kaya, kung tinamaan ka sa ganitong pangangaral at ikaw ay matagal nang malayo sa Panginoon, panahon na para lumapit tayo sa Panginoon at magseryoso. Ganoon din sa mga ngayon palang napakinggan ng itong klaseng pangangaral. Kaya ako po kinreate yung video po na ito para patuloy po tayo akayin ang Panginoon po natin ang tagapagligtas at tayo punuin ng kanyang proteksyon at gabay habang nagpapatuloy. Ito ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless po. If you have comment, let me know in the comment section. If you are new, you're welcome. Tayo po ay nagla-live. Tayo po ay nag-release ng mga contents, doctrinals, prayers. God bless po. If you want to support this ministry, you can subscribe sa mga button po dyan. God bless po. Sabayan niyo po ako, kapatid. Sabihin niyo, Ama, hanggang ngayon, inaabot nyo ang mga tao para magsisi. Natanggap ko po kayo, Panginoon, as Lord and Savior of my life. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Comment daw. Amen.